Don't Hit My Baby One More Time Again, the second time around. Narito. Isang nanay, galit na galit sa kanyang hipag. Pinagkatiwalaan kasi niya na magbantay ng kanyang anak. Nadiskubre niyang sinasaktan pala yung anak niya. At yung kanyang anak pa naman may kapansanan sa pag-iisip. Kaya sigaw ngayon ng nanay, "Don't hit my baby one more time." Ning, dapat hindi mo na pinatulan yung may PWD. Kawawa naman. Kaya nga pinagkatiwala sa iyo nung nanay niya para alagaan mo, hindi para saktan. Ate baby, paano naman di sasaktan ni Ningning si Jan? Nananakit din naman ang anak mo pag sinusumpong. Ikaw, baby, wala kang utang na loob sa ipag mo. Binabantayan ng anak mo, tapos pinagmumura mo pa. Yung anak mo, nananakit na ng tao. Pagka pinatulan naman yung anak mo, magagalit ka. Paano kung mangyari din sa anak mo yun, tapos sinasaktan pa ng ibang tao? Di ba masakit bilang isang nanay? Ang nanay ng sinaktan na PWD at ang hipag niyang nanakit daw dito, baby. At Ningning, harapan na. Okay, baby. Anong ginawa sa baby mo? Pinaghahampas po ng hipag ko. Okay. Hipag mo siya. Ang bata naman ang hipag mo. Po. Ha? Ilan taon na po kayo? Ano po, 62. 62. pero baby ka pa rin. 62. Siya yung kinakasama o asawa ng Asawa ng kapatid ko. mo? Kasal kayo? Ay, hindi. Live-in lang Okay. po. Yung anak mo naman na PWD ay ilan taon na? 32 po. Ano yung sakit sa pag-iisip, Nay? Autism po siya, tapos may epilepsy po siya. Ay, autism na, epilepsy pa. May gamot ba siya? Bakit po? Kasi po kulang po yung... Wala po kami... Wala sa barangay? Hindi ba mayroong benepisyo ang PWD sa barangay, Attorney Lorna? Meron, di ba? So ano yun, i-a-apply mo? Kasi dapat nag-a-apply at saka dapat yung barangay proactive, meron silang listahan ng mga senior citizens, solo parents, ganyan. Oh, hindi nila ginagawa yan. Hindi nila ginagawa Oo, yan. hindi nila ginagawa. Pero may budget ang batas. That means may nagbubulsa Ayan. ng budget na yan. Oo, ang pangungurakot, nagsisimula lahat yan sa barangay. Hindi natin sinasabi na ganun yung sa sitwasyon ninyo. Ano po, pero kailangan singilin po ninyo. Meron kayong pera para sa anak ninyong may PWD. Para man lang sa gamot, sa epilepsy. O anong nangyari nung araw na yon na pinagsisigawan daw, sabi mo? Yan po bilang ina, nasaktan po ako. Minurumura ko na nga po siya. Ako po, hindi ko po siya nasasaktan yung anak ko. Siyempre po, binababantay ko po sa kanya. Kahit kung pera ko sa paglalaba, naghahati kami. Ganun pa ginawa sa anak ko. Hindi ko po talaga nasasaktan ng anak ko. Ako nga po nakakagat na anak ko. Ayun, kailan lang po nakagat ako. Ayun. Ay, kinakagat ka? Opo. Oo. Pinababayaan ko po siya. Nanay kasi, dapat yan. Pinababayaan Hindi, ko po may siya. gamot dyan eh, pampakalma. Diba, ng mga may problema sa pag-iisip, para mapigilan ng epilepsy. Eh kung kailangan tulungan din niyo yung sarili, tuturuan namin kayo ha. Opo. Kailangan nating ipa-check up, etc. So, anong klaseng pananakit ang ginagawa kanyo ni Ningning? Hinahampas niya po sa braso. Na? Tapos tinutulak niya. Tinutulak? Sinisigawan niya. May kasama po siya yung kapitbahay namin. Tinawakan yung kamay. Ha? Opo. Pinagtutulungan? Opo. Eh kasi naman. Kasi hindi ba, Doc Camille, kailangan may training din eh. Kailangan may training din yung tagapag-alaga ng isang PWD at saka may mental problem. Hindi basta-basta kasi talaga masusubukan ang iyong pasensya. Tama. Oo. Pero labag sa batas yung nananakit. Lalo na sa PWD. Oo. Totoo yan. Eh ano nga naman ang gagawin mo? So pinagsabihan nyo na po siya. Sinabi ko na po nung una, ito po yung ano niya, nagigigil niya. Pag nanggigil niya, medyo iwasan niyo. Malayo kayo sa kanya. Anong sagot niya? Naghahablot po Anong talaga sagot ng niya? kami yan. Alam naman po nila eh. Kaya Oh. lang natiyempohan ko lang po sila na yun po,
Nananakit sila. Bakit siya nananakit? O Ningning, pinaghahampas mo daw ang anak ni baby, meron pa naman diferensya. Ito na, sasagot na si Ningning. Kasi nga naman, PWD na, sinasaktan pa daw at pinagsisisigawan. Ningning, tuwing nagwawala daw yung anak ni baby, sinasaktan daw ninyo. Ayun, ano ba ang nangyayari? Hinahampas ko lang para po tumigil. Hinahampas Kasi po, mo lang? hindi ko po alam kung paano ko po siya aawatin eh. Hinihila nga po ako niyan, tapos kinakagat po ako. Kinakagat, hinihila. Tapos ang ano po nun, iniihian pa po ako. Oo, iniihian ka. Ano ba yun? Is that natural for autism? Parang hindi lang yan autism, Yun nga, no? na-assess po ba na ASD yung anak nyo? Na-assess po ba daw? Ha? Paano nyo po nalaman na ASD? Sabi po autism po dahil yun lang po ang sabi. Sino pong nagsabi, nanay baby? Yung nagtitinda sa kanto. Autism po siya. Sino nga pong nagsabi? May doktor po ba na nagsabi? Tinatanong po ni Nung doktor. minsan po kasi napunta kami ng Jose Reyes. Nag-Jose Reyes daw po. Ayan po, tingin Pero po kayo. Nag-Jose Reyes ilang daw taon sila. po siya no, nung nasabing ASD siya? Ano po, siguro po mga 7 taon siya. 7. Okay. Ma'am, kasi po ganito, ang ASD po kasi, pag hindi po talagang regular na nakikita, pwede po magkaroon pa ng susunod na kaakibat na mental health issues. So, pwedeng magkaroon ng intellectual disability yan, kaya pwede po yung sinasabing umiihi kahit saan. Pangalawa, pwede po madagdagan ng epileptic seizure dahil kasi hindi natin alam kung ano talaga yung behavioral or yung neurological functioning nung pasyente. Kaya po, yung ibang ASD, pag sinasabing nagle-level 3 or nagle-level 4, it's either hindi nakakapagsalita, pero dalawa, dapat ma-distinguish ng nag-aalaga if it is a meltdown or a shutdown. Because the meltdown, it's yung talagang sabog, as in yung magtatantrums, magwawala. Then the shutdown, magwawala, and then biglang magwi-withdraw. May mga ganon. Ito hindi. Meltdown ito, nangangagat eh. Nangangagat, Gat. iniihian sila, ganon. So wala namang nagsabi sa inyo kung paano, ano ang gagawin kapag ganon. Wala po. Whether it's a Hindi po niya shutdown or maawan meltdown. kapag nagwawala po yung anak niya. Kahit siya po, sinasaktan po siya. Okay. Pero ito ha, syempre, pag sinaktan mo, ang natural di ba na reaksyon, sasaktan ka rin, Sasaktan ka rin. magbubugbugan kayo. Hindi ba? Ano ba Survival. dapat gawin kapag ganon? Ikukulong sa kwarto? Kasi unang-una kailangan ma-establish kung kinakailangan ng medication. Actually, yung sinasabi niya, madali yun kung may medication yan eh. Ayun, kailangan may May, medication. sa atin kasi ate ko rin may libre niyan, kaya I'll try Oo. to help. Anong klaseng pananakit naman ang ginagawa niyo? Pinagtutulungan pa daw ninyo? Hindi po to. Oo. Hinahampas ko lang po siya sa braso. Tapos tinutulak ko po kasi hinihila rin po niya ako eh. Kakagatin niya po ako pag nakuha niya yung kamay ko eh. Oo, yan ang problema eh. Self-defense lang po ate ko. 30 plus na rin kasi malaking tao yun. Okay. Okay, pero kailangan hanapan ng ano yan, hanapan niya. Meron bang pananagutan sa batas ito, Attorney Lorna? Halimbawa, masaktan niya, naging duguan, ma-disable yon, mapatay niya. Kasi kasi ang persons with disability, parang trinitreat yan na minor children. So under Republic Act 7610, may special protection yan. Lalong-lalo na kung may mental disability, no? Yung chronological age is 30 years old, pero ang mental age is below 6 or 7, no? Merong special protection yan. Doble aggravating circumstance. Hindi lang, kasi normally physical injuries yan or less serious physical injuries. Pero pag 7610, persons with disabilities, mas grabe ang penalty. Oo, kaya napaka-importante na hanapin natin yung ugat ng ugali nung taong yan. Kasi kung kayo kasi pwede rin naman na humindi sila. Tumanggi na alagaan yung anak nyo. Wala kayong magagawa pag tumanggi yan. Kasi siya yung mananagot sa batas kapag masaktan niya yung anak nyo from self-defense. Kasi nga nangangagat yung anak nyo eh. Kailangan talaga mapatingnan natin yung anak ninyo. Eto na po ang
ang isa sa mga magpapatunay na sinaktan talaga ni Ningning ang anak ni Baby? Na hindi naman niya dinedenay, pero ano ba yung uri ng pananakit na yon? Joshua, humarap ka na. Joshua, kaano-ano mo si Ate Baby? Lola ko po. Lola mo. So nakikita mo na si Ningning sinasaktan talaga Opo, yung... paulit-ulit na lang po niya ginagawa kada pinababantayan po ng lola ko po sa kanya yung tito ko po. Tuwing kailan siya nagbabantay? Tuwing po may tawag po yung lola ko sa pagtatrabaho niya sa paglalaba po. So lagi nangyayari na sinasaktan ni Ningning? Opo, nakikita ko po yan. Pinagsabihan ko na po yan, sinita ko na po siya na tinarayan niya lang po ako. Ba't siya lagi pinapabalik kung sinasaktan niya palagi? Hindi ko po kasi nagsusumbong sa lola ko po dahil busy po ako sa pagka-tricycle eh. Nagka-tricycle po kasi ako. Okay. So yung nagkakaroon ba siya ng mga injury? Nagkakasugat ba? Hindi naman. Hindi ko po napansin po dahil nung naabutan ko po sila, pinag-aampas po nila sa braso po yung tito ko po. Eh, sinita ko lang naman po, tinarayan niya po ako. Ikaw ba, pagkasama mo yung tito mo, nasasaktan ka din? Naiihian ka din? Nakakasakit naman po siya tuwing sinusumpong siya. Pero pag ano naman po, tahimik lang po siya, pag-alagala lang po siya sa amin po, sa lugar po namin. Pagka nagaganon ka niya, ano ginagawa mo para mapahinto siya, Sinusumbong ko maawat po sa lola ko po. Dahil di ko rin po kasi kayang saktan dahil tito ko nga po. Yun. So, paano pipigilan? Nakikinig siya kay Baby. Nakikinig naman po. Pero pag inaabot na po talaga ng sumpong po talaga niya. Pero nakakaintindi naman siya ng konti. Nakakaintindi naman po siya. Kaso pag sobrang sumpong na po talaga siya, inaabot na po. Oo. Kahit sino na lang po sa kanya, kailangan po ng papakalamalan niya. Ang bata mo pa, tricycle ka na. Ilang taong ka na? 20 na po. 20? Opo. Hindi ka nagtapos ka ba? Ano po, high school po. Nagtapos ka naman. Ano lang, tumungtong lang po ng high school. At tumuntong ng high school, magtapos ka. Kaya naman yan, ALS, tulungan ka namin. Di ba? Para habang nagta-tricycle ka, pwede ka pa rin mag-aral. Hindi ba? Gawin natin yan, ha? Dahil ang bata-bata mo pa, nandiyan ka na. Kasama raw siya, ni Ningning, sa pananakit sa anak ni Baby. Depensahan mo ang sarili mo. Aida, humarap ka na. Correct. Aida, tinag-team nyo daw or nag-double team daw kayo ni Ningning para saktan yung isang kaibigan nating PWD. Hindi po totoo yun. Hindi totoo. Ano po bang nangyari? Inaawat ko lang po yung anak ni Bebe dahil nagwawala nga ho. Tapos nung dumating si Bebe, pati ko pinagmura niya, pinagsisigawan niya. Inaawat ko lang naman sila. Dahil nananakit nga yung anak niya. Sa lugar niyo po kilala po siya, Oo. tapos sanay na po kayong makitungo sa kanya. Pag kayo po ba mga kapitbahay na aabutan din ng pananakit paminsan? Minsan oo. Minsan, Ano pong ginagawa Minsan niyo? nandudura. Ano pong ginagawa niyo? Nangaagaw ng pagkain, Nangaagaw nandudura. lalo na kapag soft drinks ay bawal naman sa kanya. Ano pong ginagawa niyo? Wala, iniiwasan na lang namin. Tinatanggal namin Minsan lang po nasisigawan kapag ayaw po talaga niya makinig. Kaya lang Ano talaga na, marami sumpong? nagagalit sa kanya once na yung nandudura siya. Wala nga sa tamang kaisipan kasi. Kaya nga, hindi namin siya pinapatulan. Kaya akala neto pinagtutulungan namin, hindi ho. Pilit lang po siyang umupo kasi nga po, sinusunggaban po ako ng Inaawat ko lang yung Hinihila anak po niya. talaga dahil niya yung nag- kamay ko. Sinasaktan na to. Inaawat lang po niya. Tapos nung dumating po Tapos siya, nung dumating akala niya daw yun, pinagtutulungan po namin pati yung ko anak niya. pinagsisigaw. Minura niya po kami, pinagmumura niya po kami. Ayun, Oo, ako, hirap mahirap naman yun. Ako, Doc Camille, paano ba ang tamang pag-handle ng agresibong ganyan? It won't work kung walang medication. Yes, definitely kailangan po ma-assess at para malaman kung ano pong klaseng mood stabilizers or it's either baka, kasi hindi ako sigurado ate ko rin kung talagang epileptic seizure yan eh. Baka yun yung tinatawag nating zoning out behavior ng isang ASD. Or baka may
kaakibat siya ng mga intellectual disability. So ang tendency, yung sinasabi niyong pangangagat at saka yung pagwawala na ganon. Siguro po ang maigi, ma-assess po siyang maigi para tama po yung gamot. Pangalawa, pag lalo niyong sinasaktan, ang tendency lalo talaga silang lalaban. Kaya mas mahihirapan tayo. Ngayon, pagdating po sa ganyan, tinuturuan talaga yun ang nangangalaga ng tinatawag natin paano ma-modify or inaayos yung behavior niya, naaayon na yung kahit paano matatama siya. Although kahit sabihin yung 32 years old, may pag-asa na maayos yung ginagawa niyang behavior. Pero siguro, mag-uumpisa po yun dun sa nanay. Kinakailangan talaga yung nanay ay magawa ng paraan. Kasi unang-una, kung yung nanay hindi niya kayang pigilan yung mga episodes ng anak, mas mahirap para sa isang mga ngalaga nang hindi rin alam kung anong gagawin. Pero dapat po kalmado lang tayo at pangatlo, kung talagang kinakailangan po, baka mamaya hindi siya mapigilan, I think it's better na ma-institutionalize ito. Dahil kasi mas mahirap po na baka mamaya makasakit na ibang tao. Brother June, paano ipapaliwanag sa isang tao ang mga sitwasyon na mahirap unawain? Halimbawa, ito. Kailangan natin dito yung malawak ng kaisipan at pangunawa, ano? Pero hindi natin inaalis yung kagaya ng kay Ningning. Hindi natin maiaalis sa kanya yung mawalan siya ng patience, ng pasensya. Maubos yung pasensya niya. Kasi ang nakita natin dito, si baby, hindi niya naibigay yung kaukulang atensyon, medical, psychological needs nung kanyang anak. Umabot na sa mahigit 30 anyos yung kanyang anak, hindi nakakapagsalita, so ang paraan niya ng pag-communicate ay yung pananakit. Ano? Hindi siya makapagsalita. So, noon pa mang araw, may pangangailangan na yung bata na hindi naibigay ng nanay dahilan sa kakulangan din ng informasyon ng nanay. The same way, ang nag-aalaga ngayon si Ningning, kulang din sa informasyon, kaya hindi alam kung paano i-address yung problema. I can't relate to this kasi meron akong apo na may autism. Pasyente rin yun ni Dr. Camille. Pero nakikita ko nung bata pa siya, pag nagtatantrums ang bata, yung nanay mismo, yung anak kong babae, ang nag-a-address. Alam niya kung paano kontrolin yung anak niya. Yun ang wala kay Aling Baby. Kasi hindi niya alam. So anong kailangan? Sabi nga ni attorney, yung professional intervention. Una, ang nanay dapat turuan. Pangalawa, ma-address yung problema ng bata. Ano ang problema talaga? Hindi natin pwedeng sabihin, autism lang yan, o ASD, o kung ano man. So, dapat siguro mag-alaga talaga ng kakaunawa. Nanay, ikaw din kailangan malaman mo yung sitwasyon at kalagayan ng kaisipan ng iyong anak. Ate Coring. Maraming salamat, Brother June. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.